Sabi nga, hindi natin pwedeng ibalik ang lumang panahon, di ba? Maaaring yung ating kabataan, maalala natin kung tayo nung bata pa tayo, kung ano yung ating naging buhay noon. Hindi na natin pwedeng ibalik yun noon, di ba? Yung kasama-sama natin yung ating mga magulang, kung isipin natin yung mga buhay natin noon, nung tayo mga bata pa, parang masarap balikan, di ba? Yung kasama mo yung mga magulang na sa iyong paglaki, nandun yung mga magulang, maaaring sila patay na ngayon, parang pinabalik mo sana, buhay pa yung aking nanay, gano'n. Na dinanasan mong balikan yung mga na parang gusto natin maibalik sana, pero hindi na pwedeng mangyari. Talagang wala na tayong magagawa sa nakaraan. Maaaring yun namang mga noon, hinulaan naman nila yung mangyayari sa ngayon, di ba? Sinabi nga ni Apostol Pablo no, na hinulaan din niya dito sa ating kapanahonan, doon sa ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 1, na sa panahon natin, na darating daw lubhang mapanganib. The Lord. Yun ang maganda eh. Sa ating kapanahonan, pwede tayong mamuhay sa ating Panginoon. Dati sa nakaraang pamumuhay, maaaring ating mga magulang, hindi sila nabuhay sa ating Panginoon. Maaaring hindi na nila nakilala yung ating Panginoon. Pero sa ating kasi yung buhay natin noon, sabi nga ay hindi na natin na ibabalik. Ngayon naman, bago na yung ating buhay dahil anak ng Diyos. At sabi nga yung evil, yung sin seems to be increasing all the times. Nakita natin yan sa ating kapanahonan, di ba? Sobra na yung gawa ng pero parang sa panahon natin yan, parang accept na ng mundo, di ba? Kaya parang sabi
Sabi nga, binigyan tayo ng opportunity o privilege na maalis tayo sa kasalanan. Yun yung isang opportunity na binigay niyo sa atin. Yun yung kailangan maalis sa tao na ginawa ng paraan ng Panginoon para maalis tayo dyan. Yung opportunity to live holy in this present world. Sinabi yan ng Biblia, pero walang naniniwala dito eh. Pero sinabi sa dahil hindi sila naniniwala sa salita ng ating Panginoon. Pero salamat sa pagbabago ng panahon, o hindi man natin na ibalik yung panahon noon, salamat sa panahon ito na mayroong kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Ngayon napanahon tayo sa changing time, so pagbabago ng panahon. People have lost their hope. Sabi niya, ang tao gwardiya at pag wala ka dito, sabi niya, sabi nga rito, we see destruction and suffering from weather change. The news is filled with the reports of floods, di ba? Sa ating panahonan, parang wala nang ligtas na lugar na pwede pang tirahan, di ba? Sabi, yung Mindanao, hindi yung binabagyo, hindi yung yan ay naririnig natin sa ating kapanahonan. Yung linggo, di ba? Na yun yung changes ng time sa ating kapanahonan. At ito yung sign na sinasabi ng Panginoon na mangyayari sa kapanahonan bago siya darating. Tsaka yung wars, yung nangyayari sa inyo, sa lugar ngayon may gulo. But now we have the church asleep in this world. Salamat sa ating Panginoon.
na merong iglesia ng Panginoon na itinayo niya ilang siglo na nakalipas. Sila wala, pero ipinagpusig yung iglesia ng Panginoon kasi nangangaral sila ng katotohanan. At salamat sa Panginoon na hindi natago yung katotohanan ng iglesia ng Panginoon. At ng turo ng tao. At yun din yung ating tinanggap, di ba? Yung turo ng tao. Hindi magsisipinay sa kanya, kaya hindi nawala ang iglesia ng Diyos. Pero nga nagsabi, ngayon lang lumitaw yung iglesia ng Diyos eh, sabi ng iba. Ang talagang ano daw, yung Katoliko, kasi ito yung talagang ano, hindi nawala. Pero hindi na tama yun, di ba? Pero salamat sa kaunti na yan, sana kapanahunan na nagaganap. 4 verse 2 and 4, sabi nga ito, 2 to 4. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumuwata ka, sumuway ka, mangaral ka ng may buong pagpapahinuno, pahinumos at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ng magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagpundod sila ng kanilang sarili ng mga burong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, at ihiwalay sa katotohanan ng kanilang tainga at ang mga ibabaling sa katha. Yun yung nangyayari sa ating kapanahonan, di ba? Na yung iba, palibasa, hindi maganda sa kumbaga, ikukuman nila doon sa pagtuturo yung gusto nilang mangyari. Diba? Hindi yun namang nagtuturo, imbis na ituro niya yung ano yung nararapat, palibasa yung tinuturoan niya, kumikita siya doon, hindi na ituturo yung dapat na ituro dapat na nanggaling sa ating Panginoon. Kaya minsan din, ang tao, nalilito na sila kung ano yung totoo, kung ano yung tunay. Pero salamat sa ating Panginoon na meron talaga tunay na katotohanan. Kaya na yun na tama yung tinanggap mo.
ba? Kasi kung dito na yung tinanggap mo, hindi mababago yung iyong buhay, lalo pa rin sa dati mong buhay. Nandun ka pa rin sa iyong kasalanan. Kaya sa ating kapanahonan ito, marami ng tulong tinatanggap ng tao, yung mga practice na pag-aasawa ng lalaki sa lalaki, di ba? Na-accept na yan ng mga religious para hindi mo wala yung malalang member. Babaero naman kasi guwapo eh. Pero ngayon daw, kahit pangit, pwede na maging babaero eh. Diba? Ngayon eh, kami ngayon. At noon daw, pagka maganda, nililigawan agad. Maganda daw, nililigawan agad. Pero ngayon daw, sabi, bago daw ikasal ang mag-aasawa, kailangan daw kabilugan ng buwan para maganda. Sabi rin naman eh, di ba? Pero ngayon daw, kailangan bibilog na ng buwan bago ikasal. Ano ibig sabihin nun? Bilog na. May buwan na bago ikasal. Kaya yun yung pagbabago ng panahon, di ba? Oo, tsaka ngayon. Kaya natin, di mag-iba na talaga eh. Sa kanyang pamilya, wala nang makain, hindi na nakakalagaan, hindi na nakakapayaan. Yung changes na nangyayari sa ating kapanahonan, nakikita na natin to. Yung magulang, wala nang pakialam sa kanyang mga anak, di ba? Basta siya nagsusugal, at yung kanyang mga anak, kung ano yung sura, nagluwis nila, tatay, yung forma, pero yung mga anak, nagluwis, di ba? Halos, kung titingnan mo yung padre de pamilya, akala mo, yung ganda ng trabaho, nagpulihis, pero yung mga anak niya, nagluwis naman, di ba? Sa ating kapanahonan, the modern lifestyle is here. Sa ating kapanahonan, yung modern lifestyle ng buhay. Diba, hindi instant na ngayon eh, diba, yung pagluluto, diba, yung lapin eh, ulam na agad, diba, ulam pa, washing machine. Dahil puro instant eh, modern na tayo eh, lifestyle ng buhay ng tao, kailangan masaya, wala nang ginagawa, kaya naman hindi na yung balik na trabaho, kumikita sa magaling paraan, kaya sa loto para masaya ang buhay. At makikita natin sa modern lifestyle na nakikita natin sa panahon ngayon, nawala na yung dating lifestyle ng buhay noon. Noon, dati, sabi nga yung pagbabasa ng Bible sa pamilya, ginagawa yan eh. Hindi na binabasa para sa kanilang mga anak. At noon, pagka hapon na, tinatawag na yung mga anak, may devotion sila. Mananalangin sila sa Panginoon. Pero yun, ngayon, wala na yun. At saka yung sitting around the table and eating as a family is
almost God, di ba? Yung pagkain ng sama-samang pamilya, di ba? Yung sabay-sabay. Yung kami, pag kumakain, nilalang mga yung masama. Di ba? Minsan mga pamilya, pag kumakain, kanya-kanya na lang. Para lang, pag dumating siya, nagutom, kahit fast food. Kaya na siya, hindi niya naiisip na itayin yung kanyang nanay, yung kanyang tatay, yung kanyang mga anak. At nawala na yung bagay na yun kasi sa pag kayo kumakain, sama-sama kayo kumakain, di ba, galing sa school yung mga anak, sa trabaho. Isa sa pagkain kayo, doon kayo nagkakakwentuhan, di ba, kung ano yung nangyari sa hapon, di ba? Kaya istorbo pa rin yung may TV sa bahay, di ba? Kaya pagka, may kakain, wala silang kain sa mesa, wala sa puti, di ba? Parang wala na yung pamilya eh. Wala silang pamilya na, ibigiran, kain. Doon, maganda doon eh, kung malalahan yung marang may edad ngayon, kayo magkakapatid doon, di ba? Kakain kayo sabay-sabay na inyong mga kapatid mo. Minsan, nagkanakawang pa kayo ng ulam, di ba? Minsan, pag may sili, gawa namin yun, nabagay namin doon sa talpos. Kung may ulam, nabagay namin sa sili, kapagay namin doon sa relay mo, nung yung tatay, dito ko sa aking mga kaibigan. Yung nanay naman, dalawa siya sa kanyang mga kabarkada. Kaya yung mga anak, dalawa siya sa kanyang mga kabarkada. Wala na, yung araw ng linggo, parang happy-happy. Wala yung buong pamilya, happy-happy sila. Kaya nawala na lahat yan. Yun yung easy way na lifestyle na sinusunod na ng tao ngayon. Yun ang araw ng gusto ng tao eh. Basta magbibigay ako, bahala ka na sa akin. Sa langit na ako pumunta, malaki ako magbigay. Tumulong ako sa mahihirap. Parang yun yung pathway nila sa pagpunta sa langit. At tinatanggap nila yung mga religious organization nila, di ba? Pinaniniwala naman yung mga tao. It is false hope, di ba? Na alam ng tao na siya ay pagbalik ng Panginoon, nakakasama niya ng Panginoon. Pero nakakalungkot, di ba? Na yung easy way ng pamumuhay ng tao, yung lifestyle ng buhay ng tao, mapapahamak pala sa kanila yun. Kaya yung, huwag natin gawin yung pinaugalaan ng nakaraan, mga kabataan, mga bata pa, hindi sila nakakalimutan magpo at opo, di ba? Yun yung isang kaugalingan ng Pilipino na dapat hindi nawawala, di ba? Pero ngayon, makikita natin yung mga bata pag sumugod sa mga magulang, ano? Yung ganun ba? Yung parang walang paggalang, di ba? Pero dapat sa mga para mo lang nakita, no? Maaaring magmamano lang yan pag Pasko kasi pera kang nabibigay. Yan ang pinaugalaan ng mga bata pag Pasko. Gagala po, pepes. Dahil lang sa pera. Pero sana, ginagawa natin yun dahil yun yung kalooban ng Diyos sa akin. Makita yung kaibahan. Sabi nga, makita yung kaibahan. Hindi yung
leader na rin yung ating pamumuhay ngayon. Kaya nga sa pananamit din, tumanda na sa hindi pagkatanda namin, sila nagiging modernist pala namin kung matatanda. Meron din backlist, may mga ganyan. Parang naiwan na yung dating magandang pamumuhay na pinakagalaan ng mga tao noon. Kaya salamat sa ating Panginoon na narito pa rin ang Iglesia ng Diyos na nanindigan sa katotohanan. Kasi ang Iglesia ng Diyos, sabi nga, yung siya rin pa rin itinayo ng Diyos. Kung ang tao ay hindi susunod, walang magagawa ang Panginoon sa kanya. Kaya sa atin, hindi rin ang Iglesia ng Diyos na itinayo ng tao. Ito yung Iglesia ng Diyos na itinayo ng ating Panginoon. Amen. Ang Iglesia ng Diyos, sabi nga, kung nais mong sumunod, may dalang krus. Nabibigatan ka. Ano, Panginoon, ang bigat-bigat naman ito. Parang nakikin na aking mga sa akin. Sa katagalan, nanalangin ng Panginoon, bawasan mo yung krus kong dinadala. Hanggang sa pinutol niya ng pinutol, pagdating pala rin sa mayroon ng tulay, hindi na siya makadaan. Kasi kailangan nagliliwanag talaga yung mga Kristiyano eh. Amen. Kaya kung inandang tayo, maskara sa baon, ang bahan, hindi yung suot niya, ang labas niya, yan yung suot niya. Hindi siya makikita ang ilaw ng sanlibutan. Kaya, yun yung pagbabago ng panahon. Ngayon naman yung hindi nababago ang pangako ng Panginoon. Doon naman tayo mapunta sa umaga na ito. Napakaraming sa nakalipas na panahon o yung mga pangyayari na magaganap pa sa natin ang katotohanan. Sabi nga kung hinahanap kung tayo kumakatot, buksan. Kung tayo ay humihingi, bibigyan tayo. Diba? Yun yung sabi ng Biblia eh. Nung hinanap natin ang Panginoon, natagpuan natin siya eh. Diba? Natagpuan ba natin ang ating Panginoon? Kasi una sa lahat, Diyos ang naghahanap sa atin eh. Tayo hinahanap niya eh. Ngayon, nung
Kasi pangako ng Diyos yan sa mga tunay na naghahanap sa Kanya. Pangalawang pangako ng Panginoon, sabi niya, God promise to empower with the Holy Spirit. Ito yung kapangyarihan na pangako ng Panginoon sa mga alagad, sa saksi ng ating Panginoon, hindi ka makasangkapan ng banal na Espiritu. Di ba sina Pedro, sina noon, mga takot sila di ba? Pero nung nakasangkapan sila ng power ng Holy Spirit, naging matapang sila, di ba? Hindi niya tayo iiwanan. Kasi sabi ng iba, iniwan ako ng Panginoon. Puno-puno na ako ng problema. Pero kung babasahin niyo yung 28, Matthew 28, na sinabi ng Panginoon, hirap ng sumunod sa dami ng pagsubok namin nararanasan. Pero God promised to give us enough grace. Doon sa 2 Corinthians 12:9, ito yung sinabi ko kanina, dumarating sa atin yan lalo na kung tayo may karamdaman, di ba? Parang karamdaman ka, lalo kung lumalapit sa Panginoon. Kaya kung may karamdaman tayo nalayo sa Panginoon. Kasi pag may karamdaman ka, maaaring kang mamatay, di ba? At kung lalayo ka sa ating Panginoon, namatay ka lang may nahiwalay sa Panginoon, hindi mo makikita ng ating Panginoon. Kaya nagbibigay siya ng biyaya sa atin na isang kapangyarihan
Panginoon. Hindi yung tukso ay kasalanan. Tandaan natin yung tukso hindi kasalanan. Sabi ng 2 Corinthians 10:13, pag tukso, sabi niya rito, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi inyong matitiis ng tao, dapat ang Diyos na hindi niya itupulit na kayo tuksohin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakit din ng tukso ay gagawin pagkilat. Alam mo nang may tukso, hindi ka pa rin umalis dun sa kalagitnaan na lumaki ng tukso, umalis ka. Kasi sabi ng Panginoon, gawin mo yung paraan ng pagkilat pag may tukso. Sabi nga, sa mata pa lang, nakakasala ka na eh. Sabi nga, hindi mananampalataya. Kasi yung mata natin, hindi mo tukso, sabihin yung daya ka sa exam, nalaya ka, hindi tukso yun. Ako ng Diyos na yan. God has promised us Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinananagana niya ng kalakasan. Pati ang mga kabinataan ay manlalata at mapapagod at ang mga binata ay lubos na mga bubuhay. Ngunit sila naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas, sila ay pahilan pero kung nakaranas tayo ng paghihina, magbagong lakas tayo sa Panginoon. Amen. Huwag nating panitilihin yung paghihina natin ay magpatuloy. Pagkat ang pangako ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng kalakasan. Sabi niya na sila maghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila'y painan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo, hindi mapapagod. Sila'y magsisilakad at hindi manghihina. Kaya para tayo mga eagle eh. Yung eagle na sila sa taas, hindi sila napapagod sa kanilang paglipad. Kasi meron silang kalakasan. Kaya tayo rin naman, kung tayo ay nanghihina, humingi tayo ng kalakasan sa ating Panginoon. Amen. Wala namang solusyon sa kahinaan eh, di ba? Kundi ang ating Panginoon. Amen.
Kung tayo mahina, lalayo tayo sa Panginoon, lalo tayo manghihina. Pangako pa ng Panginoon na hindi nagbabago is ang kanyang biyaya. 4:16 lang. Ang biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Kaya lahat tayo nangangailangan sa Panginoon. Walang hindi nangangailangan sa Panginoon. Sapagkat kung hindi na natin kailangan ng Panginoon, kakamili tayo mga minamahal. Kung dito na lang yung kagalakan natin na dito na lang tayo sa ating kalagayan, makikinig tayo ng salita ng Diyos, hindi na tayo nangangarap na isang araw tayo gagamitin ng Panginoon. Hindi tayo mananatiling malakas. Kaya kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin, nawa, gawin natin yun, gawin natin. Magtiwala tayo sa biyaya ng mga kahinaan sa ating mga dalahin sa buhay. Diba, pag prayer meeting, doon this word. Meron tayong security na bagaman tayo nasa mundo ito, ang security natin ay nasa Panginoon. Na hindi lang ito yung buhay, mga minamahal. Maraming nagsasabi,